Ikalawang kabanata ng Violets Are Blue. Sigurado ka, Michelle? Tanong ni Gilbert sa dalaga. Bahagyang tango ang itinugon ni Michelle. Pahalukip-kip siyang nakaharap sa bintana. Patalikod sa nagtanong sa kanya. Nasa salas siya ng bahay sa Monte Vista, ang pinangyarihan ng krimen noon lang nakalipas na Biyernes ng gabi. Como nakatalikod si Michelle, hindi nakita ni Gilbert ang pagtango ng una. Nag-alangan ang binata na ulitin ang sinabi. Batid nito, saklot ang dalaga ng hindi birong kirot, hinagpis, at pressure. At ang kulitin nito si Michelle sa kahahayag lang na desisyon ay baka makadagdag sa pabigat sa damdamin ng dalaga. Na-realize naman ni Michelle maya-maya na hindi napansin ni Gilbert ang kanyang pag-oo. Nilinga niya ito na buntong hininga at saka sinabi ng mariin, "Yes, Gilbert, sigurado ako sa pasya na iwan itong bahay namin. As a matter of fact, ni ayokong magtagal pa rito ng kahit isang minuto." Lunes noon, lunchtime. Nag-eempake si Aling Cedes ng tig-iilang set ng mga damit ni Michelle. Pamasok sa opisina, pambahay, pantulog, underwear. Hindi balin ang iba pa, aniya sa kawaksi. Talagang nagmamadali ang dalagang lisanin ang bahay na kinalakihan. Ang totoo, buhat noong Sabado ng madaling araw nang umuwi siya roon upang harapin ang nangyari, ngayon na lang uli tumuntong doon si Michelle. Sukal na sukal iyon sa kanyang loob. Ang magbalik sa kanila, alam ng dalaga, habang buhay na tatanim sa utak niya ang inabugtang eksena sa bahay, lalo sa kinatatayuan nila ngayong bulwagan. Nakahandusay sa sahig ang kanyang ama, naliligo sa sariling dugo. Nakamulagat. Halata ang grabeng pagkagimbal sa biglang pagdating ng hindi inaasahang kamatayan. Nakaupo si Aling Cedes sa malayong sulok. Humahagulgol kahit panay ang pag-alo dito ni Tita Ann. Sumisilab din sa liwanag ang buong bahay at ang paligid. Maraming police cars sa labas. May ambulansya. Sangkatutak ang mga meron, bukod sa mga pulis at investigador. Tumira si Michelle sa Monte Vista Subdivision ng mahigit 25 years. Pero hindi niya alam na ganoon karami ang mga residente roon. Si Gilbert ang sumalubong kay Michelle pag-ibis niya sa kotse. Halata ang pag-aalala nito. Inisip siguro ng binata na baka maghisterya si Michelle dahil sa hinagpis. Hindi iyon nangyari. Hindi naghisterya si Michelle. Hindi siya umiyak kahit isang patak man lang. Kontrolado ng dalaga ang sarili kahit nag-uumalpas ang walang pangalang ngit-ngit at puot sa kanyang dibdib. Sa gate ay pinigil si Michelle ng nakabantay na pulis. Pero pagkapakilala ni Gilbert na anak siya ng biktima, sinamahan pa man din sila ng pulis sa opisyal, isang tinyente na in charge sa investigation. May ilang itinanong ang police lieutenant sa dalaga. Sumagot si Michelle. But frankly, hindi niya maalala ngayon kung ano-ano ang mga tanong na naturan. Ibig niya lang kasing pumasok na sa loob ng bahay at tingnan ang ama. Inalalayan siya ni Gilbert sa pagpasok.
Pagkakita kay Michelle ng kawaksi, patakbo itong lumapit sa kanya, yumakap, at saka mas lumakas pa ang pag-iyak nito. Ikinuwento ni Aling Cedes sa dalaga ang mga pangyayari. Ang walang abog na pagpasok ng lalaking kinilala ng mga kapitbahay na si Edward Santos. Ang pagtabig niyon sa kawaksi na bumalandra sa sahig. Ang pagbunot ni Santos sa dalang baril at pagkasanyon. At ang pagpapaputok nito sa daddy niya na kasalukuyang may kausap sa telepono. Later on, malalaman nilang ang kausap ni Sandro Robledo sa telepono ay si Monette, Mrs. ni Edward at Mami ni Edmond. Paglapit ni Michelle sa bangkay, pauklo siyang naupo. Minasdan niya ang ama. Ipinikit pa niya ang mga mata niyon. Batid ng dalaga, iyon ang lalaking pinagkakautangan niya ng buhay. Ngunit hindi niya naiwasang isipin na iyon din ang lalaking nagdulot sa kanila ng mami niya ng sukdulang kaapihan. May namuong luha sa mga mata ni Michelle habang minamasdan ang ama. Ngunit hindi pumatak ang luhang iyon. Nanatili lang yung nakabitin. Tila ayaw maglandas sa kanyang mga pisngi at tumututol na ipaghinagpis ang ama. Habang nakatingin siya sa bangkay niyon, tuloy ang salaysay ni Aling Cedes. Sabi nito, pagkabaril dito, naupo sa sopa ang salarin. Ipinatong sa mesita ang ginamit na baril. Naghintay sa pagdating ng mga aarestong pulis. Kaagad daw dumalo ang mga kapitbahay. Unang-unang pumaroon sa kanila ang nakatira sa tapat, si Mr. Peter Moran. Nang mahimasmasan daw si Aling Cedes, tumawag ito sa bahay ni George sa Parañaque para hanapin sa binata si Michelle. Ngunit hindi pa malinaw ang isip noon ng kawaksi. Nawaglit sa isip nitong ilang buwan nang patay si George. Pero may sumagot sa telepono, ang tita Ann ng magkapatid na George at Gilbert. Nang malaman ni tita Ann ang nangyari, kinontak niyon si Gilbert sa tinitirahang condominium sa Malate. Ang sekretarya ni Michelle, si Tanya, ang siya namang inusisa ni Gilbert kung nasaan si Michelle. At kung alam ng sekretarya na magkasamang umalis sa opisina ng hapong iyon ang dalaga at si Edmond Santos, madali nang nahanap sa direktoryo ang numero ng telepono nito. Magkahiwalay na sumugod noon din ang magtiyang Gilbert at Ann sa Monte Vista. Doon nila inabangan ang pagdating ni Michelle upang damayan ito sa nangyari. Ngunit pare-parehong napamaang ang malalapit kay Michelle. Kasi nga, hindi man lang napaiyak ang dalaga. Walang hapis na bumadha sa kanyang ekspresyon. Ang tangi nilang natunghayan doon ay masaklap na panghihinayang at malalim na pagkasuklam. Nang kunin na ng morgue ang bangkay, sumama si Michelle kay Tita Ann at Gilbert. Sinamahan siya ng mga ito sa paggawa ng funeral arrangement. Si Aling Cedes ay pinasamahan na lang ng dalaga sa dalawang kasambahay ng kapitbahay nilang si Peter Moran. Buong araw ng Sabado at Linggo ay hindi halos natulog si Michelle. Inasikaso niya ang pagkuha ng abogadong aasiste sa pag-usig sa pumatay sa daddy niya. Tiniyak din ng dalaga sa matiyagang pagtulong ni Gilbert na walang alis sa kanyang tabi, na hindi
makakapagpiyansa si Edward Santos. Ginamit ni Michelle ang koneksyon ng personal lawyer ni George upang kahit weekend ay maprepara ang charges laban sa kriminal. Hindi papayag ang dalaga na makapuslit iyon sa bilibid at matakasan ang hustisya. Buong weekend din na sinubok siyang kausapin at pakipagkitaan Edmond. Ngunit bigo ang binata. Ayaw talaga ni Michelle na mag-usap sila at magharap para mapag-usapan ang kaso ng amang kriminal. Kung noong mga bata pa sila ay nasuklam si Edmond sa kanya at isinisi ang pagkakaroon ng bawal na relasyon ng daddy niya at mami nito, this time, si Michelle naman ang namumuhi kay Edmond. Si Edmond, para kay Michelle, ang may kasalanan kung bakit nalaman ng daddy nito na nasa kanila sa Monte Vista ang kanyang ama. At pagsapit ng araw na iyon, Lunes, isinampa ng umaga ang kasong kriminal laban kay Edward Santos. Nang matiyak ni Michelle na hindi pahihintulutan ng hukom na magpiyansa iyon, niyaya na niya sina Gilbert at Tita Ann sa kanila sa Monte Vista. Hindi sinabi ng dalaga sa magtiya kung bakit. Inakala lang ng mga ito na aagaw siya ng konting pahinga para sa huling gabi ng lamay sa funeral home. Bukas ang takdang memorial service para sa daddy niya. Pagkatapos, diretso na sa crematorium ang bangkay para sunugin. Pagdating na lang nila sa bahay nang ihayag ni Michelle na magpapaimpake lang siya ng mga damit. Ayoko nang tumira rito. Aniya pa sa magtiya. Ibebenta ko ito kahit palugi. I don't care. Basta madispatcha lang agad. Nang nasa itaas na ng bahay sina Aling Cedes at Tita Ann para mag-asikaso sa mga dadalhin ni Michelle. Noon siya tinanong ni Gilbert kung siguradong iyon ang gusto niyang gawin. Pagkasagot ni Michelle sa tanong ni Gilbert, noon tumunog ang telepono. Nagkatinginan ang dalawa. Ayaw ng dalagang sagutin iyon. Baka kasi si Edmond na naman. Alam iyon ni Gilbert, ang pag-iwas ng dalaga sa anak ng pumatay sa daddy niya. Kaya hindi na nakiusap si Michelle kay Gilbert. Si Gilbert na lang ang sumagot sa telepono. Nakakunot ang noo ng binata nang ipabatid nito kay Michelle kung sino ang nasa linya at gustong makipag-usap sa dalaga. Sabi ni Gilbert, si Monette Robledo daw siya, Michelle. Matinding drama ang takdang maganap sa susunod na kabanata sa pagitan ni na Michelle at ng babaeng tumawag sa telepono, si Monette. It was an overseas call from the US. Mami ni Edmond, si Monette. 13 years ago, si Monette ang nang-agaw kay Michelle at sa mami niya sa kanyang daddy. Masalimuot ang sitwasyon at wari malabo kung may darating pang kaligayahan para kina Michelle at Edmond. Abangan